In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Lord God, King of heaven and earth, may it please Thee this day to order and to hallow, to rule and to govern our hearts and our bodies, our thoughts, our words, and our works, according to Thy law, and in the doing of Thy commandments, that we, being helped by Thee, may here and hereafter worthily be saved and delivered by Thee, O Savior of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning po and welcome to our daily conference on humility of heart. Our conferences are being uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please don't forget to subscribe and to click the notification bell. Okay? So, for this Sunday morning, we look at humility and our good works. Okay? So, siguro naman, alam naman natin, no? We're not totally bad. Okay? Meron tayong mga magagandang katangian, whether they're physical or spiritual, o kaya nakakagawa din naman tayo ng kabutihan. Pero ang tanong, if we are able to do good, or if we have, good qualities, ang tanong, kinikilala ba natin na ito'y nanggagaling sa Diyos? Okay? Na ito'y nanggagaling sa Diyos. Do we attribute all of this glory to God? Because it is due to Him alone. Sabi nga ni Saint Paul kay Saint Timothy, to the only God be honor and glory. Sa Diyos lamang ang kaluwalhatian, sa Diyos lamang ang kadakilaan. Okay. So dito natin nakikita, we are able, let's talk about discernment of spirits. Okay? So, sabi ni Saint Paul, dito natin madidiscern kung ang isang bagay ay galing sa Espiritu ng Diyos. Okay? Kasi ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng kababaang loob. O kung ang kabutihan ito ay galing sa Espiritu ng sanlibutan. Bakit? Kasi ang Espiritu ng sanlibutan ay ang Espiritu ng pagmamataas. So this is our discernment, okay? How do we discern whether something good is really good or not? Answer, tingnan mo yung effect. Okay? Kung ito ay galing sa Diyos, therefore, ang diwa niya ay diwa ng pagpapakumbaba. Pero kung ito ay galing sa sanlibutan, ang diwa niya ay diwa ng pagmamataas. Okay? Whoever has the Spirit of God acknowledges that all that he has is simply a gift from God. So kapag tinataglay ng isang tao ang Espiritu ng Panginoon, kinikilala niya na ang lahat ng kanyang meron siya ay regalo lamang ng Diyos sa kanya. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit that is of God. So ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos, upang makilala natin na ang lahat ng bagay ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. But of what use would this recognition be? Okay? Ano bang gamit nung nakikilala natin na ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos? Kundi lahat ng bagay ay parang we attribute, okay? Everything we attribute to the Lord. Okay? Everything we attribute to God. And we thank God. Okay? So ang tanong dito, pinasasalamatan ba natin ang Diyos para sa lahat ng mga biyaya na patuloy nating tinatanggap sa Kanya?
So, nagpapasalamat ba tayo? Lagi pa tayong nagpapasalamat para sa mga biyaya na nanggagaling sa Kanya. Ang pagpapasalamat ba ito ay taos-puso, nanggagaling sa puso, ng may totoong pagpapakumbaba, na naniniwala tayo na magiging miserable ako, na ako'y mahuhulog sa bawat kasalanan at maging sa impyerno kung hindi ako tutulungan ng Panginoon. Ang sabi ng Salmo, malibang tulungan ako ng ating Panginoon, ang aking kaluluwa ay halos mabubuhay sa impyerno. So, nothing is so contrary to true humility as to seek one's esteem in the exercise of good works. Okay? Halimbawa, talagang taliwas sa diwa ng kababaang loob yung hahanapin natin yung paghanga, pagpalakpak, at pagkilala ng ibang tao kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. Okay? Talagang ito'y taliwas na taliwas sa tunay na diwa ng pagpapakumbaba. So ang tanong dito, minsan ba gumagawa ba ako ng mabuti dahil gusto kong igalang ako ng ibang tao? Minsan ba gumagawa ba ako ng kabutihan upang sa gayon ay palakpakan, kilalanin? Ganito lang naman yan eh. Napakasimple lang naman yan eh. Halimbawa, hindi napansin yung ginawa mo. Ano nararamdaman mo? Saktan ka ba? It really hurts ba? It really hurts? Nasasaktan ka ba kapag hindi nakikilala yung ginawa mo? O hindi pinapansin ang ginawa mo? Well, that already is a sign that there is a lack of humility. Kasi, ang katotohanan talaga, kaya ka gumagawa ng mabuti ay para kilalanin ka, para palakpakan ka, para igalang ka. Hindi mo talaga hindi natin may tatangging katotohanan ng nararamdaman natin. Maaring, kunyari, hindi ako hurt, pero talagang, ikaw lang nakakaramdam nun Hurt ka talaga Kasi, hindi na-recognize. O kung halimbawa, may ginawa kang maganda, tapos ibang tao ang na-recognize at hindi ikaw. Diba? Hurt yun, diba? Painful yun. Ouch yun Ouch. Pero that is a sign that there is a lack of humility and therefore, that good work actually did not come from God. Because you want to merit, because you want to derive esteem from it. Gusto mong makakuha ng paggalang dahil sa ginawa mo. So, sabi ng ating Panginoon, ito yung ginabasa tuwing Ash Wednesday. Be careful that you do not do good before men in order to be seen by them. Ingat ka na hindi ka gumagawa ng mabubuting bagay para makita ng ibang tao. That is the gospel of Ash Wednesday. Okay? So, ang nangyayari talaga diyan, ninanakawan mo ang Diyos ng kaluwalhatian kung mula sa mga binigay niya sa iyo ay nagre-reserba ka ng ilan sa kaluwalhatian pagkilala para sa iyong sarili. Kaya nga, it is important to examine our intentions. Are they purely directed to the glorification of God? Okay. Ang ating mga ginawa ba ay nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos? And granted that in doing good work, you do not seek the esteem of men. Do you sometimes do this in order not to lose the good graces and favors of others? Oops. O sige na, hindi ka naman talaga interesado sa palakpak. O sige na, hindi ka naman talaga interesado sa paghanga o pagkilala ng ibang tao. Totoo, pero aaminin mo ba na minsan ginagawa mo yung mabubuti
para hindi masira ang pagtingin ng mga tao sa iyo. Para hindi ka masira sa mata ng ibang tao. Kaya nag-a-adjust ka sa gusto nilang makita sa iyo. Okay? Nag-a-adjust ka sa gusto nilang makita sa iyo. Therefore, ang gusto mo ay makita ay ikaw at hindi ang Diyos. At this is also loving the glory of the world more than the glory of God. Mas hinahangad mo yung kaluwalhatian ng sanlibutan kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito ay taliwas sa pagpapakumbaba. Okay? Taliwas sa pagpapakumbaba, which was condemned in those chief men among the Jews who believed in Christ, but from fear of the Pharisees and out of respect for their opinion, did not dare to confess Him. They loved the glory of men more than the glory of God. Dahil nahihiya sila na malait ng ibang tao, dahil nahihiya sila na mawala ang respeto ng ibang tao, kaya conform na lang sila sa kanila. Ipapakita ko lang yung gusto nilang makita. And that is against humility. Why? Because you're actually pursuing the glory of men, the glory of the world, and not the glory of God. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Change my heart, O Jesus, thou who didst empty thyself for love of me. Make known to my spirit how excellent were thy sacred humiliations. Let me begin this day illumined by thy divine light, to do away with that portion of the natural man that he lives undiminished in me. This is the chief source of my misery. This is the barrier that I constantly oppose to thy love. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. The Lord be with you. Mighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Thank you for being with us in today's conference. At tatanda natin, let us do good works. Let us be good. Not to give glory to ourselves, but to give glory only to God. God bless you. Don't forget to like and share.